Dahil nga mababa na yung estrogen level namin, so nare-reduce na rin yung lubrication. Hindi na kami masyadong nagbabasa. Dahilan kung bakit hindi na kami komportableng makipagtalik sa mga partner namin. Potentially, may impact yan sa aming desire. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin. My name is Gerald T. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel, and also huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Gerald T. Maraming salamat mo. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Che, pag menopause na ba ang babae, wala nang ganang makipagtalik? The answer is yes. Ang menopause po can lead to decreased sex drive ng babae. Meaning, bababa ang gana niya. Hindi na tulad ng dati na regular siyang ginaganahan or minsan naiinitan siya, kailangan niya ng haplos ni mister. Kapag kami ay menopause na, hindi na po tulad ng dati. Ang menopause po, kailangan 1 year straight nang hindi nagkaka-period ang babae. That's the only time po na pwede ninyong sabihin na menopause na po kayo. However, ito yung maganda dyan, yung however. Kasi hindi ibig sabihin na menopause ka na ay totally wala ka ng gana. Hindi po pangkalahatan or universal ang experience ng mga kababaihan, meaning hindi pare-pareho. Marami pong kababaihan na kahit nasa menopause na ay continuous pa rin ang kanilang libog. Meron pa rin silang nararamdaman na enjoyment kapag sila ay nakikipagtalik sa mga partner nila. Kaya lang naman nababawasan ang sex drive ng babae sa tuwing may menopause na siya or menopausal stage siya is because nagde-decline na yung estrogen level. Mahalaga po yan para sa sex drive. Yan din po ang may malaking contribution kung bakit nagkakaroon ng dryness ang babae. Once na dry ang babae, of course, painful po ang pagpasok manoy dyan kay misis. Yan na po yung dahilan kung bakit nawawala yung desire o yung pagkahilig ng babae. Okay, eto yung mga detailed explanation kung bakit naapektuhan ang sex drive naming mga babae kapag kami ay nag-menopause na. Number 1, hormonal changes. Tulad ng nasabi ko po kanina, ang estrogen ay isang klase po ito ng hormones na responsible doon sa aming desire, sa aming sex drive at sa aming libido. Nagdi-decrease na po or nababawasan na yung pagre-release namin ng hormones na yan kapag kami ay menopause na. Number 2, dryness. Yes, dahil hindi na po kami masyadong nagre-release ng estrogen, nagkakaroon kami ng dryness. So once na may dryness, hindi na komportable na pumasok si Manoy dito. Pasensya na po kayo sa mga words na ginagamit natin ha, kasi hindi po pwede dito kay YouTube na gumamit ng mga sensitibong salita. Dahil nga mababa na yung estrogen level namin, so nare-reduce na rin yung lubrication. Hindi na kami masyadong nagbabasa. Dahilan kung bakit hindi na kami komportableng makipagtalik sa mga partner namin. Potentially, may impact yan sa aming desire. Kaya ang gagawin nyo po, bumili po kayo. Mga over-the-counter lang naman yan. Sa mga Watson, drugstore, bumili po kayo ng lubricant. Yung KY Jelly, water-based po yan. So, pwede nyong mabili yan kahit walang reseta ng doktor. Kapag makikipaglabing-labing kay misis at menopause na si misis, very important po na gumamit kayo nito para mas masarap yung pakiramdam ni misis. Kasi once na nakaramdam ng hapdi ang babae, of course, mawawalan din ng gana yan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, kapag menopause na po ang babae, marami na siyang nararamdaman sa katawan niya. Yung mga physical symptoms na yan, like mga hot flashes, ang
lamig ng panahon pero init na init ng babae. Bukas naman ang aircon pero pawis na pawis ang babae. Mainit po ang pakiramdam sa katawan. Hindi mo yun ma-explain kasi talagang nasa loob yun ng katawan mo. Nagbabago na rin po ang hugis ng katawan namin paunti-unti kapag kami ay nag-menopause na. So kapag ito po ay nabago, of course, nawawala na or nababawasan na yung desire namin na ipakita ito sa inyo. Another thing, pwede rin pong mental and emotional factors. Kapag menopause na po ang babae, yung pag-change ng mood niya, yung mood and stress po naming mga babae, meron pong effect yan doon sa relasyon namin sa mga partner namin. Minsan, hindi po naintindihan ng mga kalalakihan yan kasi hindi nyo naman binagdadaanan. Or minsan, wapakels naman kayo or wala kayong pakialam doon sa mga misis ninyo. Ang akala nyo lang nagbago yung ugali pero hindi. May mga hormonal changes pong nangyayari sa katawan namin kung bakit ganito po ang nagiging mood ng isang babae. Yang mga yan po, nakaka-decrease po or nakakabawas yan ng sex drive namin. So, kapag hindi nyo po naintindihan ng mga misis ninyo na menopause na, magkakaroon po ng conflict ang relationship ninyo. Once na nagkaroon ng conflict yan, of course, negative ang impact niyan sa sexual experience ninyo mag-asawa. Nawala na nga yung gana ni misis, mag-aaway pa kayo. So, lalong mawawalan ng gana si misis. Kaya very important po na maging supportive po kayo during menopause and after menopause nila. Lahat po ng bagay, kapag nagkakaintindihan kayo mag-asawa, mas nasusolusyonan po ng mabilis ang problema. So yan po ay lilipas naman. Dadaanan lang yan naming mga babae. Once na natapos na kami sa stage na yan, taon po yan ha, hindi po ito buwan na dadaanan lang namin. Medyo matagal-tagal po ang prosesong ito. Kaya kinakailangan ng mahabang pasensya ninyo bilang isang asawa. Pag naintindihan nyo po ng mabuti ang inyong mga misis na nag-menopause na, nandun po kayo kabilang sa ini-enjoy pa rin ang sex life ninyo. Hindi po kayo mapapabilang doon sa mga hindi na nag-e-enjoy. Kaya important na maintindihan at intindihin si misis. Dahil hindi po madali na mag-menopause. Maski ang mga kababaihan, hindi rin po ito naiintindihan. Ugaliing mag-usap palagi para mas mabilis masolusyonan yung mga parating na problema. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video na to. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!